Hello at welcome once again sa aking YouTube channel para sa panibagong episode. Bago ang lahat, ay magpapasalamat muna ako sa lahat ng mga taga-subaybay ng aking channel pati na rin sa lahat ng mga viewer sa loob at labas ng Pilipinas, yung mga kaibigan nating mga OFW, mabuhay po kayong lahat. At sa lahat ng mga silent viewers, maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe ay pindutin lamang ang subscribe button pati ang like at notification bell para laging updated sa mga susunod kong videos. Maraming salamat po. Inaanyayahan ko rin po kayo lalo na ang mga baguhan o may planong magnegosyo na mag-alaga ng baboy o palahiyang baboy na panuurin ang mga previous episodes para makakuha ng mga simpleng kaalaman. Again, maraming salamat po. Nandito uli tayo sa kulungan ng mga piglets at ang kanilang inahin. Nagkukumpulan sila dahil medyo malamig ang umaga habang nagpapakain sa inahin. Today's episode ay mag-update uli ako sa ating mga piglets sa kanilang ika-21 days. Titingnan natin kung maaabot natin ang kanilang average winning weight na 8 kilograms pagka 30 days. Sa kaalaman ng lahat ang average winning weight ay ang kabuuan na timbang divided by number of piglets. Ang average winning weight ay nasa 8 kilograms pagsapit ng ika-30 days old nila. Magkakaiba po ang timbang ng mga piglets, kapag sumahin natin lahat ng timbang divided by number of piglets at umabot sa 8 kilograms ay ito ang ating basehan kung naging maayos ang ating pag-aalaga. Kung mas mababa ay may kailangan pa tayong i-improve, kung lalagpas naman ay malaking advantage po sa ating negosyo. Simula noong nag 5 days old sila ay tinuruan na silang kumain at uminom. Tinimbang noong 7 days old at 16 days old ay nasa 3 kilograms at 6 kilograms respectively ang average weight nila. Tingnan naman natin ngayon sa ika-21 days old. Marunong na po silang kumain at uminom. Minsan pumapasok pa sa feeder ng inahin upang makikain din sa pagkain ng nanay nila. Sa ngayon gusto pang matulog dahil malamig ang umaga. Dalawa lang po ang titimbangin namin sa kanila, ang pinakamaliit at ang pinakamalaki sa grupo. Nagkumpulan pa ang mga makukulit dito. Unahin nating timbangin ang pinakamaliit sa kanila. Pagkaanak ay tumimbang po ito ng 1 kilo lamang. Almost 6 kilograms na po ito. Ang pinakamalaki sa lahat ay umabot na ng 9 kilograms. Ang average weight po nila ay nasa 7 to 7.5 kilograms at 21 days old. Mukhang makukuha natin ang 8 kilograms na average winning weight. Mayroon pa kasi tayong 9 days bago sila mahiwalay sa inahin.
Pinipilit na nila ang nanay para sa gatas pero ayaw pa ng inahin. Katatapos lang kasing kumain baka dudumi pa o iihi muna. Kain na lang muna ang dalawa kasi wala pang gatas. Malalakas na po silang kumain ng booster feeds. Pagsapit naman ng ika-25 days ay mag-transition naman from booster to pre-starter feeds, para makatipid naman dahil mas mahal ang booster feeds at para hindi na rin magka-problema ang buyers dahil marunong na silang kumain. So far naging maayos lang ang pag-aalaga sa kanila. Simula nang maipanganak ay walang kahit simpleng pagtatae, lagnat o anumang karamdaman sa awa ng Diyos. Masisigla at healthy po ang mga piglets. Sa inahin na lang ang mas bibigyan pa ng atensyon dahil bumaba ang timbang dahil naging mapili sa pagkain pagsapit sa kalagitnaan ng lactation period. Pero ganito po talaga siya sa kanyang lahat na naging anakan o sa 5 nakaraang anakan. Simula nang mag 15 days ay grower feeds na ang hinahalo namin sa kanyang pagkain hanggang sa mahiwalay ang mga piglets. Hindi naman po kami nababahala kung mawala ng gatas kahit hindi na lactating feeds ang kinakain dahil subok na po namin siya na talagang magatas. Kumain na lang muna sila dahil wala pang gatas, talagang mainam ang pagtuturo sa kanila na kumain sa murang edad para tuloy-tuloy ang kanilang paglaki. Katulad ng nabanggit kanina mukhang makukuha natin ang average winning weight na 8 kilograms at baka lumampas pa. Isang magandang development po ito sa amin dahil naging maayos ang pag-aalaga sa awa ng Diyos. Ang inyong natunghayan ay based lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Maraming salamat sa inyong oras na panunood at happy farming po sa ating lahat.